Okay, so let's have a word of prayer to start. Ama naming banal na nasa langit, maraming pong salamat sa pagbibigay niyo sa amin ng oras na makapag-aral ng iyong salita. Hinihiling po namin ang iyong patnubay. At sa oras din pong ito, idinadalangin po namin si Gina, kanyang pamilya. Sana po pagalingin mo siya at sana po hindi na lumala ang mga sintomas ng kanyang sakit. Ingatan mo rin ang kanyang pamilya upang hindi nila maranasan ang kanyang naranasan ngayon. Sana po tulungan mo na ang experience na ito ay magpalapit sa kanya sa inyo. At sana po yung mga kapitbahay nila ay hindi rin magkaroon ng pagkahawa. Ito ang aming hinihiling, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so ang pag-aaralan natin ngayon, isa siyang prophecy sa Revelations chapter 10. Pero yung prophecy na yun is may malaking kinalaman sa panahon natin ngayon. Yan. So last Tuesday, ang pinag-aralan natin is yung paano natin ma-identify, di ba? Yung church ng Panginoon. Ngayon naman, ang pag-aaralan natin yung tinatawag nating God's final generation. So, pag nakita niyo yung word na final tapos generation, ang pinag-uusapan natin dyan, yung mga pangyayari sa huling panahon. Okay? At nakasentro yung ating pag-aaral sa isang chapter sa Revelation, yung sa Revelations chapter 10. Malamang nabasa niyo na itong chapter na to dati. Pero kung hindi, mas lalo kayong nating magiging familiar tayo dito sa chapter na to, no? So, the same pa rin yung magiging format natin. Meron tayong mga question, sasagutin natin para makita natin kung ano yung laman itong chapter na to. So, dito sa chapter na to, meron tayong makikitang isang anghel, no? Ang sabi, makapangyarihang anghel. So, ano yung hawak-hawak nitong makapangyarihang anghel na to? So, babasahin natin Revelations chapter 10, verses 1 to 2. At nakita ko ang isa pang makapangyarihang anghel na nanaog mula sa langit, na nababalot ng isang ulap, at may baghari sa kanyang ulo, at ang kanyang mukha ay gaya ng araw, at ang kanyang mga paa ay gaya ng mga haliging apoy. So, medyo kakaiba itong anghel na to. No? So, yung mga description na to, malamang nakita na natin before ito sa earlier chapter ng Revelation. Pero itong anghel na to, ang sabi dito sa verse 2, may isang maliit na balumbon na bukas sa kanyang kamay at kanyang itinuntong ang kanyang kanang paa sa dagat at ang kaliwang paa sa lupa. Ngayon sa English, ang pag tinignan natin yung translation nito, yung maliit na balumbon, ang translation nito is a little book, no? Isang maliit na aklat. Kasi dati, wala naman silang aklat dati. Meron sila scroll. Kaya siguro yung translation dito, balumbon. Pero sa English, this is a little book na open sa kamay niya. Isang maliit na balumbon. So, interesting na agad. Ano? Bakit yung isang makapangyarihang anghel merong hawak na maliit na aklat sa kanyang kamay at ito ay bukas. Okay? So, pag pinag-usapan natin itong little book na bukas, ang magiging tanong agad natin is, saan pa ba sa ibang parte ng Bible na merong nabanggit na aklat na book? No? So, what little book of the Bible had been closed until the time of the end? Pag tinignan natin sa ibang parte ng Biblia, meron ditong isang book na ang sabi is isara hanggang sa huling panahon, hanggang sa time of the end. So, saan natin makikita ito? Ito ay makikita natin sa Daniel. Sa Daniel chapter 12, at si Daniel, alam natin, siya ay isang propeta na binigyan ng Panginoon ng maraming mga propesiya. At lagi natin sinasabi yung Daniel is ayan, yung kapatid na aklat ng Revelation. So, basahin natin
yung sinabi kay Daniel sa Daniel chapter 12, ngunit ikaw, o Daniel, ilihim mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng wakas. So, yung word na tatakan dito, sa English yan, seal. Di ba? At dati is paglalagyan mo ng seal is Nakasara na. para nakasara siya, para hindi siya mabuksan. Mm. So, just imagine, ngayon, siguro kung may kandila kayo, lalagyan nyo ng wax, di ba? Tapos pag natuyo yung wax, hindi mo na siya mabuksan. Kailangan sirain mo yung wax bago mo siya mabukas. Ang sabi sa kanya, tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng wakas. So, pagdating ng panahon ng wakas, mayroong mangyayari doon sa aklat na yun. At yun yung nakita natin kanina, doon sa Revelation 10. Marami ang tatakbo ng paroot parito at ang kaalaman ay lalago. So, dinescribe din kung ano yung mangyayari doon sa panahon ng wakas. Ang sabi, marami ang tatakbo ng paroot parito. Ibig sabihin, magiging mabilis yung travel, no? At ang kaalaman ay lalago. So, yung kaalaman dito is hindi sinabi kaalaman tungkol saan. Basta in general, kaalaman. So, yung knowledge mag-i-increase. Kung ikukumpara niyo yung mundo natin, kahit sabihin natin 50 years ago, yung mga kaya nating gawin ngayon is 50 years ago, parang ano lang yan, parang fiction. No? Alam niyo ba noong mga 1970s, di ba? So 50 years ago, meron silang supercomputer. At yung supercomputer nila, alam niyo kung gaano kalaki. Yung supercomputer ng IBM. Merong gustong manghula. Gaano kalaki yung supercomputer dati. Mataba at malaki. Hindi lang mataba at malaki. Actually, buong room siya. Ganun kalaki. Siguro. So isang room, nandun lahat yung mga computer nila. Alam niyo kung ano yung computing power ng supercomputer nila dati na nasa isang room? Mas marami pa yung magagawa ng cellphone ngayon. So nakita niyo kung gaano tumalon ang technology. No? So yung kaalaman ay lalago. At alam niyo rin kung gaano yung bilis ng biyahe ngayon, di ba? So pwede ka sumakay ng eroplano, non-stop travel from Tokyo, punta ka ng New York, di ba? Tumawid ka ng Atlantic Ocean. Ilang oras yan? 11, 13 hours, di ba? Pero samantalang dati, kung maglalakbay ka mula Europe, pupunta ka ng Pilipinas, abutin ka ng buwan-buwan, di ba? So dito makita natin yung sinasabi dito, yung sa panahon ng wakas, marami ang tatakbo paroot parito at ang kaalaman ay lalago. At dun sa panahon ng wakas na yun, doon nakabukas yung aklat. Kasi ang sabi sa kanya is tatakan mo hanggang sa panahon ng wakas. Okay. And so far, basahin natin yung Old Testament, di ba? Wala tayong makikitang ibang aklat na binigyan ng instruction. Sara, tatakan hanggang sa panahon ng wakas. Sa Daniel 12:9, the same chapter, sa verse 9 lang, ang sabi sa kanya, and he said, go your way, Daniel, for the words are close up. So talagang isinara, no? And sealed till the time of the end. So, isa pang ibig sabihin ng words are close up, ibig sabihin, ibinigay yung propesya sa kanya, pero walang makakaintindi. Yun pa yung ibig sabihin ng nakasara. No? Kasi siyempre, paano mo nga naman mababasa kung nakasara? So, kahit si Daniel, nung ibinigay sa kanya yung propesya, hindi niya naintindihan. Nagtatanong siya sa angel para maintindihan niya, pero yung angel hindi naipapaliwanag sa kanya lahat. Kasi ang instruction, isara mo muna Daniel hanggang sa panahon ng wakas. Pag binuksan na yung aklat, ibig sabihin, yung karunungan, ibibigay ng Panginoon. Okay? So, dito sa Revelation chapter 10, merong mensahe na ibinigay yung angel. So, what message did the angel proclaim from the book of Daniel after it was opened? So, nung nakabukas na siya, di ba? So, ano yung message na ibinigay ng anghel? Chapter 10 ng Revelation, verse 5 to 7, ito yung nakasulat.
At itinaas ng anghel na aking nakita na nakatayo sa dagat at sa lupa ang kanyang kanang kamay sa langit. At nanumpa sa nabubuhay magpakailanpaman, na siyang lumalang ng langit at ng mga bagay na naroon at ng lupa at ng mga bagay na naririto. So, seryoso itong sasabihin. Tinaas pa yung kanang kamay niya. So, sumumpa pa siya. Ang sabi, at ng dagat at ng mga bagay na naririto, hindi na maantala pa, ngunit sa mga araw na hipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, magaganap ang hiwaga ng Diyos ayon sa kanyang ipinahayag sa kanyang mga lingkod na propeta. Itong parte rito na aking nilagyan ng line, sa Tagalog yung translation niya is hindi na maantala pa. Sa ibang English translation, ang Hindi na maantala. there Ano will ba be yung no sa delay. ibang Tagalog yan? Ano sa ibang Tagalog yung nakasulat? Meron kayo ibang translation? Maaantala. Hindi na mapupospon? Oo. Walang delay. Hindi na madedelay. Di ba? Ayun, delay. Delay. Ah, Ngayon, alam ba, tinignan niyo yung King James Version. Ang King James Version, ang translation niya is ganito. Literally, translate niya, time no longer. So, yung Greek dito, yung time is chronos, di ba? So, alam niya, di ba? Kaya meron tayong yung relo, di ba? May ginagamit na word, chronography, di ba? So, ang translation dito sa King James Version, literal yung translate from Greek to English. Ang translation is time no longer. Ibig sabihin, tapos na. Wala ng panahon. So, anong klaseng wala ng panahon yung sinasabi dito, no? So, time no longer. Yun yung sinasabi ng angel. Ano yung naubos na yung panahon? So, tandaan natin yung question na yan kasi meron niyang importansya sa nangyari sa mundo natin. Ang sabi ng anghel, hindi na maantala pa, ngunit sa mga araw na hipa ng ikapitong anghel ang kanyang trompeta. So, natatandaan niyo na pinag-aralan natin yung Revelation, di ba? Merong 7 seals, merong 7 trumpet, merong 7 bowls, di ba? Na merong 7 plagues. So, may binabanggit siya dito, yung ikapitong anghel. So, alam natin, prophecy ito, symbolism. Pero anong ibig sabihin ng prophecy na yan? Ituloy lang natin at makikita natin pag binasa natin yung rest ng yung nalalabing verses ng chapter 10, lilinaw sa atin kung ano itong pinoprophesy ng angel. Ang sabi kasi ng anghel, medyo weird yung sinabi ng angel kay John. Ang sabi ng angel kay John, ito yung nakasulat. At ang tinig na aking narinig mula sa langit ay muling nagsalita sa akin na nagsasabi, Humayo ka, kunin mo ang aklat na bukas na nasa kamay ng anghel na nakatayo sa dagat at sa lupa. So, pinapakuha kay John yung aklat. No? Pagkatapos, kaya't ako'y lumapit sa anghel at sinabi ko sa kanya na ibigay mo sa akin ang maliit na aklat. At kanyang sinabi sa akin, kunin mo ito at ito'y kainin mo. Diba? Nakakita na ba kayo ng nakakain na aklat? So, medyo matalinhaga yung sinabi ng anghel. Kunin mo ito at ito'y kainin mo. Ito ay magiging mapait sa iyong tiyan, ngunit sa iyong bibig ay magiging matamis na gaya ng pulot. So, kakaiba itong aklat na to. Pag kinain mo siya, sa bibig, matamis, pero pagdating sa tiyan mo, mapait siya. Now, since prophecy ito, alam natin is mga symbols yung ginagamit dito. Pero meron tayong makikita ng mga ibang verses sa Biblia para magbigay ng clue sa atin kung paano natin iintindihin ito. Halimbawa sa Psalms 119:103, no? May nakasulat sa Psalms 119:103 dito. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Pamilyar kayo dyan sa ano na yan, di ba? Sa Psalms? Meron pang kanta yan eh.
Mm. Ang salita ng Diyos ay matamis, di ba? Sa kanyang panlasa. Ano ang ibig sabihin pag yung aklat, alam naman natin aklat ito is scripture, na pag kakainin natin yung scripture, ano yung metaphor nun? Ano yung symbol na sinasabi natin? Yung scripture, yun po ba yung salita ng Panginoon na Oo. ibig sabihin? So, ano ibig sabihin pag sinabing kainin yung scripture? Min o Ah, i-digest mo. Halan, mm. tanggapin. So, pag Pag-aralan. yung aklat o kaya nakasulat doon, pag sinabing kainin, ibig sabihin pag-aralan mo siya. No? Mm. Ngayon, yung tulad ng physical na pagkain, pag kinakain natin yun, pag dating sa tiyan natin, di ba? Ida-digest mo yun, magiging parte siya ng katawan mo. So, ganun din yung Bible. Pag yung Bible is kinain mo, pinag-aralan mo, dapat kung ano yung nabasa mo, magiging parte ng buhay mo. So, yun yung kompletong ano nun, symbolism nun, no? Pag sinabing kainin mo. No? So, itong sinabi ng anghel kay John is, kainin mo yung aklat, ibig sabihin, pag-aralan mo. Diba? Yung nakasulat dito sa aklat. So, ang unang step pag kinain mo ay, siyempre, munguyain mo muna, di ba? So, sa bibig. Mm. So, yung unang nguya niya, di ba? Nalasap-lasap niya is matamis. Pero habang dinadigest niya na, ang digestion is, saan nangyayari ang digestion? Sa tiyan. Siguro sa pagkain sa tiyan, pero pagdating dito sa Bible, siguro kung paano mo unawain. Yon, di ba? So, Mm. paano mo siya unawain at paano mo siya gagawin sa buhay? Tanggapin. Oo, yun. So, yung unang tikim nila, ibig sabihin, unang basa, di ba? Yung mga unang pagkakaintindi nila, tuwang-tuwa sila. Matamis, di ba? Pero ano ang nangyari? Bakit pagdating sa tiyan, naging mapait? Sa buhay ba ng tao, ano yung nakikita niyong madidescribe ng mapait? Di ba? Mm. Ano yung tinatawag nating mapait na bahagi ng buhay ng tao? Sa offerings, Yung maingatan. ayun, pag namatayan ka, pag nagkasakit, Naranasan niyo na bang mabigo? hindi pa naman. Hindi. O kaya na-disappointed ka. Meron kang inaasahan. Tapos, hindi nangyari. Disappointed sa iba't ibang bagay. Siguro po meron. Hindi naman maiwasan. So, Yung may ine-expect ka tapos hindi. Kagaya hindi, sa anak, 'di ba? Minsan makaka-disappoint pag may gusto kang yun ang gawin niya na hindi niya nagagawa. yun. So, pwede natin tignan yung matamis. Pag yung experience mo ay masaya, mapait. Pag yung experience mo sa buhay ay hindi maganda. Okay? So, magkakaroon na tayo ng idea. Ito, na yung aklat binigay sa kanya, kainin mo. So, sa simula, matamis siya. Pero yung tumatagal, naging bahagi ng kanyang buhay, naging mapait. So, anong nangyari dito, no? So, tignan natin yung sumunod. Kasi kanina, sinabihan lang si Jan na kuhanin yung aklat, kainin, di ba? At binigyan na siya ng babala. Sabi niya, magiging matamis yan sa bibig mo, pero mapait pagdating sa tiyan. So, when time did not end the way people expected it to with Jesus' second coming, how did those who received the message of Daniel feel? So, merong panahon sa kasaysayan ng mundo na yung mga tao, inisip nila na darating na si Jesus. Pag niresearch niyo yan sa world history, ang tawag dyan is the Second Great Awakening. So, yung mga tao, nagkaroon sila ng karunungan sa salita ng Diyos.
At yung karunungan na yun, yung message na ibinigay sa kanila, pinag-aralan nila yung prophecy sa book ni Daniel. Kaya, tinitingnan natin kanina, di ba? Yung book ni Daniel is, nung panahon ni Daniel, ipinasara sa kanya. Pero sabi sa kanya, isara mo yan hanggang sa panahon ng wakas. So, nung dumating na yung panahon ng wakas, nagsimula na. So, later, nung panahon ng mundo, binuksan yung aklat. Ibig sabihin, nagbigay ng kaalaman ng Panginoon. So, nung mga bandang 1790s, di ba? Early 1800, merong isang tao, ang pangalan niya William Miller, na pinag-aralan niya yung Biblia, pinag-aralan niya yung book ng Daniel. Nung nakita niya yung prophecy sa Daniel, nakita niya, merong prophecy doon na sinasabi is 2,300 days. So pinag-aralan niya yun at kinuwenta nila. So sabi, magsisimula yung 2,300 days. Alam nila, 2,300 years yan. Sa panahon na yung Jerusalem is nag-utos yung hari na gawin uli. Kasi nasira yung city ng Jerusalem. Na gawin uli nila, ayusin uli nila yung city ng Jerusalem. Doon magsisimula, bibilang sila ng 2,300 years. Tapos, may mangyayari after nun. So, nung kinuwenta nila yon, di ba? Napunta sila sa taon na 1844. So, sabi nila, 1844, may mangyayari ng 1844. At pinag-aralan pa nila, ang sabi doon sa Daniel chapter 8 verse 14, pagkatapos ng 2,300 days, o kaya literal years na yun, yung sanctuary, malilinis. Yung sanctuary malilinis. So, nung na-discover nila yon, tuwang-tuwa sila. Sabi nila, darating na ang Panginoon. Di ba? So, excited sila. Ang tawag dun sa movement na yon is Millerite movement. So, nung panahon na yon, iilan pa lang mga Protestant churches ang meron sa Amerika. So, nangyari ito sa bansang Amerika. No? So, iilan pa lang yung mga Protestant churches dati. Mga Methodist, mga Baptist, di ba? Mga Lutheran, di ba? So, ito yung mga simbahan na meron dati. At yung mga members nila na nag-aral ng Biblia, pinaniwalaan nila yung message ni William Miller. Ang message ni William Miller is, malapit na dumating ang Panginoon. At ang Panginoon ay darating October 22, 1844. So, nagsimula ng mga 1820, 1810, 1820, nagsimula silang mag-preach nito at marami ang naniwala. So, sa Amerika nun, ang dalas nilang magkaroon ng mga, alam niyo mga tent, di ba? Yung mga tolda, tapos yung mga tao, lagi silang merong meetings, di ba? Pinag-aaralan nila yung mga salita ng Diyos. At talaga nag-prepare na sila. Nag-prepare sila na darating ang Panginoong Jesus ng 1844. Yung iba sa kanila, nung malapit na yung 1844, kasi 1844 is autumn, di ba? Sa Amerika. Nung summer, hindi na nila hinarvest yung kanilang yung mga farms. Yung mga tanim nila, hindi na nila hinarvest. Sabi nila, hindi na natin kailangan yan kasi pupunta na tayo sa langit, di ba? Yung merong mga shops, hindi na nila binuksan. Yung mga ibang namamasukan, di ba? Nag-resign sa trabaho nila. Kasi talaga, paniwalang-paniwala sila na darating si Jesus. October 22, 1844. Dumating yung araw, lumubog ang araw, dumating yung kinabukasan, walang dumating na Jesucristo. Yun yung tinatawag natin the Great Disappointment. So, yung mga naniwala na darating si Jesus ng araw na yun, na-disappoint sila. So, itong experience na to na nangyari doon sa tinatawag natin mga Millerite Adventist, kasi yung ibig sabihin ng Adventist is naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Ito yung tinatawag natin Great Disappointment. So, natupad yung sinabi ng angel kay John.
Revelations chapter 10 verse 10 ang nakasulat, "Kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel at aking kinain. At sa aking bibig ay matamis na gaya ng pulot, ngunit ng aking makain ay pumait ang aking tiyan." So, nung naghihintay sila sa pagdating ng Diyos, tuwang-tuwa talaga sila. Sino ba naman ang hindi matutuwa, di ba? Matatapos na yung iyong paghihirap sa mundong ito, dadating ka na ng Panginoon sa langit. Excited. Pero nung matapos yung araw na yun, lahat sila disappointed. Ito ang tinatawag nating great disappointment na napakapait, di ba? Na experience ng mga tao. So makikita natin dito kung ano yung sinasabi ng anghel. Di ba? Ang sabi ng anghel, kainin, matamis, pero magiging mapait. Ngayon, naging bitterly disappointed sila. Pero ano yung sinabi ng anghel sa kanila? Tignan niyo yung sinabi. Ito yung last chapter, last verse ng chapter. Ang sabi ng anghel, matapos na maging mapait yung kinain nilang aklat. At sinabi nila sa akin, kailangang muli kang magpahayag ng propesiya tungkol sa maraming mga bayan at mga bansa at mga wika at mga hari. So, just imagine, no? Kung isa kang sa mga nananampalataya dati, sabi is, matatapos na ang mundo. Yung trabaho natin dito sa mundo na to, tapos na. Darating na ang panahon. Pupunta na tayo sa langit. Hindi nangyari yung inaasahan. Tapos, yung anghel ang sasabihin sa'yo, sorry, hindi mali yung pagkakaintindi mo, pero kailangan mo uling magpahayag ng propesiya tungkol sa maraming mga bayan. Hindi pa pala tapos yung gawain. Yung Great Awakening na yon, ng panahon na yun, ng mga 1800, karamihan yun nangyayari lang sa Amerika at minsan sa Europa. Pero yung ibang bahagi ng mundo, hindi nila na-experience yung Great Awakening na yan. Yung pagiging excited sa kaalaman na darating na ang Panginoon. Kaya nung hindi nangyari yung inaasahan nila, ang sabi ng anghel sa propesiya sa Revelation 10, kailangang muli kang magpahayag ng propesiya tungkol sa maraming mga bayan. Ibig sabihin, hindi lang sa Amerika, hindi lang sa Europa, kundi sa maraming mga bayan, mga bansa, mga wika at mga hari. Ibig sabihin, kinakailangan mong ikalat itong propesiya na ito, ipahayag sa maraming bansa sa buong mundo. Yun yung kinakailangan pang gawin ng mga tao ng Panginoon. So, yung nakalagay doon sa Revelations 10, yung verse 6 kanina, yung time no longer, ang ibig sabihin ng time doon, prophetic time. Ibig sabihin, natapos na yung prophetic time. Natapos na yung 2,300 years. Ang sinasabi pala ng prophecy doon is prophetic time. Ang pagkakaintindi ng mga tao, literal time. Ibig sabihin, tapos na ang panahon, darating na ang Panginoon. Hindi nangyari yan. Kasi na-misunderstood nila yung ibig sabihin kung ano yung panahon na wala na. Yung prophetic time, ang wala na. After ng 2,300 years, wala nang ibinigay na time prophecy sa atin. Dahil nasa huling panahon na tayo. So, ang instruction, you must prophesy again about many peoples. At ito is nakaugma ito sa nakalagay sa Matthew 24 verse 14. Naalala nyo, di ba? Ang Matthew 24, ang chapter na yan, yun yung mga signs kung saan ibinigay ni Jesus kung ano yung mangyayari sa huling panahon. At kung maaalala nyo, ano yung pinakahuling sign bago daw ang wakas? Naalala nyo sa Matthew 24. And the gospel will be preached to all the world. Yun, di ba? Ang sabi ni Jesus, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations, and then the end will come. Nakita niyo yung connection ng Revelations 10 sa kanang Matthew 24? Akala ng mga Millerite Adventists noong 1800, tapos na ang mundo ng 1844. Pero, nagkamali sila
Kasi hindi pa na-preach yung gospel sa buong mundo. Kaya ang sabi ng angel sa kanila, after nyo na makain itong aklat na to, na maging matamis sa bibig nyo at maging mapait sa tiyan nyo, ibig sabihin, pagkatapos nyong ma-experience itong mapait na disappointment na to, ang trabaho nyo, ipahayag ang salita ng Diyos sa lahat, lahat ng sulok ng mundo. Kasi yun lang yung paraan para maganap yung sinabi sa Matthew 24 verse 14. Na yung gospel of the kingdom will be preached into all the world. Pag nangyari yan, doon pa lang darating ang katapusan. So ang question ngayon is, sa tingin niyo ba yung gospel ng Panginoon, yung salita ng Diyos, is naipapahayag na sa buong mundo ngayon? Marami na po na nahahayagawa ng social media tsaka ang daming Bible study. Pero siguro hindi pa po lahat. Siguro mga konti na lang yung yung Konti na lang siguro yung hindi North Korea. Di ba? Pero kahit sa North Korea, minsan kasi may tumatawid from north to south. Meron nang nabalita na na tumawid, di ba? Sa China, marami na ngayong Kristiyano sa China, although underground. Di ba? Siguro sa mga ilang African, mga Muslim country, posible. Pero sa technology natin ngayon, magugulat ka nga eh. Di ba? Akalain mo, sa Africa, sa mga desert, o kaya sa gitna ng ilang, sasabihin mo, ayan, hindi yan mararating na internet. Pero magugulat ka, no? Kung pumasok ka doon minsan sa mga tent nila doon, o kaya sa mga bahay-bahay nila, kahit sa mga ilang na lugar na gano'n, meron silang gadget. Di ba? At kahit sabihin natin walang gadget, isa sa mga project na ginagawa ng Adventist World Radio, namimigay sila ng tinatawag nating solar-powered radio. Yung mga maliliit na radyo, na solar power. So, hindi mo na po problemahin ng baterya. Hindi mo na po problemahin ng kuryente. Kasi Maaabot solar. Radio waves, di ba? Ng signal ng istasyon ng radyo. Makakaparinig sila. So, kahit hindi sila marunong magbasa, kasi minsan, may problema yan eh. Paano kung hindi marunong magbasa, paano nababasahin ang Biblia? Walang problema. Radyo. Kaya ito yung mga nagiging focus ng lalong-lalo na sa Seventh-day Adventist Church. Kung paano papahayag ang salita ng Diyos. Internet, radyo, di ba? Ang radyo, makakarating yan kahit saan. At hindi pwedeng pigilan ang signal ng radyo. Yung internet, pwede mo pang isensor. Pero yung signal ng radyo, hindi mo yan mapipigilan. So, nakita na natin ngayon kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa kanyang huling henerasyon. Ibig sabihin, ano ba yung movement na ipapagawa ng Diyos doon sa mga remnant niya, di ba? Magpahayag ng propesiya tungkol sa maraming mga bayan, mga bansa, at mga wika at mga hari. Ngayon, itong disappointment, hindi ito first time na nangyari. Meron pang nakasulat sa Biblia na ganun din. Nagkaroon din sila ng great disappointment. Meron kayong idea sa istorya sa Bible? Great disappointment. Yung may inaasahan sila tapos hindi nangyari. Ano nga ba? So, natatandaan nyo nung dumating si Jesus, di ba? Actually, yung mga tao, alam nila darating ang Messiah. So, may expectation na sila na darating ang Messiah. Pero ang expectation nila, yung Messiah is parang powerful king na magli-liberate sa kanila sa pagkakailalim sa kapangyarihan ng mga Romano. Nung dumating si Jesus, yung mga religious leader nila, parang hindi ganito yung ina-expect namin.
Ngayon, meron pa rin, marami pa rin naniwala kay Jesus, di ba? Marami siyang mga naging tagasunod. Pero kahit yung mga tagasunod niya, ini-expect nila, si Jesus yung magiging leader nila para umahon sila galing sa alipin o bandage, di ba? Sa Roman government, sa Empire of Rome. Mhm. Pero nung namatay si Jesus, na-crucify sa krus, ano na sa tingin niya yung naramdaman ng mga naniniwala? Na-disappointed. Na-disappoint Diba? sila. Disappointed sila. Halimbawa, Oo. basahin natin itong Luke 24 verse 17 to 21. Ito yung pangatlong araw matapos mamatay, di ba, ni Kristo. So, nung namatay si Kristo, after 3 days, nabuhay siya maguli. Okay? So, nung nabuhay siya na maguli, hindi alam ng mga ibang tagasunod niya na nabuhay siya muli. At ilan sa mga hindi nakakaalam, itong mga naglalakad na to. Alam niyo yung mga ilang tagasunod niya na naglalakad papunta sa Emmaus, di ba? Ito yung naging conversation nila nung nilapitan sila ni Jesus. At sinabi niya sa kanila, ano ba ang inyong pinag-uusapan sa inyong paglalakad? So, si Jesus, hindi siya nagpakilala. Sumabay siya sa paglalakad ng dalawang tao, di ba? So, tinanong niya, ano ba yung pinag-uusapan niya? Kasi nakita niya may pinag-uusapan sila. At sila'y tumigil na nalulungkot, isa sa kanila na ang pangalan ay Cleopas, ang sumagot sa kanya, ikaw lang ba ang tanging dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam ng mga bagay na nangyari sa mga araw na to? So sabi nila, saan ka ba galing? Hindi mo ba alam kung ano nangyari? Yung mga recent days, di ba? So, ano ba yung nangyari? Ano yung sinabi nila? Sinabi niya sa kanila, anong mga bagay? At sinabi nila sa kanya, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, na isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita, sa harap ng Diyos at ng buong sambayanan, at kung paanong siya ay ibinigay ng mga punong pari at ng mga pinuno upang hatulan ng kamatayan, at siya ay ipinako sa krus. So pag nga naman namatay na yung inaasahan yung leader na magliligtas sa inyo, ano pa yung pag-asa nyo, di ba? So, tapos na. Subalit, umasa kami, so nandito yung kanilang expectation. Subalit, umasa kami na siya ang tutubo sa Israel. So, yun yung expectation nila. Ito. Subalit, umasa kami na siya ang tutubo sa Israel. Oo, at bukod sa lahat ng mga ito, ngayon ang ikatlong araw, buhat na mangyari ang mga bagay na ito. So, unang-una, expectation nila, si Jesus, yung magiging tagapagligtas nila. Literally, ililigtas sila, di ba? Sa kapangyarihan ng Romans. Yun yung isa nilang inaasahan. Ngayon, naririnig na nila si Jesus na sinabi sa kanila before na sa ikatlong araw, siya ay mabubuhay muli. Pero hindi nila masyadong naintindihan yun. Yung iba siguro naintindihan pero hindi nila pinapaniwalaan. Kaya ang sabi nito is, oo, at bukod sa lahat ng mga ito, ngayon ang ikatlong araw, buhat na mangyari mga bagay na ito. Ibig sabihin, kahit kaunti, meron silang inaasahan na mabubuhay uli si Jesus sa ikatlong araw. Pero at the same time, since hindi nila alam na nabuhay, so disappointed pa rin sila, di ba? So, yung mga tagasunod ni Jesus dati, na-experience na rin nila itong mapait na karanasan. Pero ang question dito is, dahil ba naging mapait yung karanasan, ibig sabihin, hindi nangyari yung prophecy na sinabi ng Bible. Yung prophecy na sinabi ng Bible na si Jesus ay mabubuhay, di ba? Sa ikatlong araw. Yung mga tao, na-disappoint kasi hindi nila alam, pero hindi yun naging dahilan para hindi matupad yung prophecy.
Ganun din, noong 1844, yung mga tao, na-disappoint sila dahil yung inaasahan nila mangyayari, hindi nangyari. Pero ibig ba sabihin nun, hindi natupad yung propesiya? Natupad yung propesiya, pero hindi sa paraan na kanilang inaasahan. So dito, dapat magiging maingat din tayo kasi meron tayong hinihintay na event. Baka meron tayong expectation. Yun pala, mali yung ating pagkakaintindi. So anong example nito? Marami mga tao na iniisip nila na ang Diyos ay mabait, di ba? God is love, na pag dumating siya, lahat ng tao maliligtas. May mga tao na seryoso naniniwala doon. So sila ba ay madi-disappoint pagdating ni Jesus? Dahil malinaw na sinasabi sa Biblia ngayon na talagang paghihiwalayin niya. Meron maliligtas, meron hindi. Actually, mas marami nga yung hindi maliligtas. So, maraming madi-disappoint. Diba? Pero hindi dahil hindi tama yung prophecy sa Bible. Kundi, mali yung pagkakaunawa ng mga tao doon sa prophecy. Meron kayong question doon sa sinabi ko? Ano na nga ba yun? Kasi nang lalaman. Okay lang? Yung ano, Elder Roland, Yung? may narinig kasi ako dati na, Mm. basta maniwala ka lang kay Jesus, in the name of Jesus, sabi nila, maliligtas daw lahat. Parang yung turo ng ibang religion, ganun eh. Oh, maganda siyang pakinggan, pero hindi kasi yun yung nakasulat sa Biblia. No? Nabasa na natin ilang beses dati yung nakasulat sa Matthew 7, verse 21, na pag dumating si Jesus, may mga tao na magtatanong. No? Ang sabi sa kanila is, tumawag kami sa pangalan mo, di ba? Tinawag nila si Jesus. Ibig sabihin, nanampalataya sila. Hindi naman nila tatawagin ng pangalan ni Jesus kung hindi sila nananampalataya na siyang Panginoon. So, walang problema doon. Pero bakit ang sabi ni Jesus is, hindi ko kayo kilala? Kasi ang sabi ni Jesus, sila yung mga gumagawa ng kasalanan. Lawlessness. So, ibig sabihin, hindi yung naitatanong po ako, yung katulad niyan, kagaya ng, kasi di ba born again ako, hindi pa ako lumalabas eh. Yung sinasabi nila na, ba, nagkamali ang isang tao, pero yung taos-puso kang humihingi ng tawad, kahit daw anong bigat pa ng ginawa mong kasalanan, kaya ka patawarin ng Panginoong Diyos. Isang pangako yun ng Panginoon, ano? Sa 1 John, chapter 1. Pag binasa natin ito nakasulat sa 1 John chapter 1, verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Pero hindi doon natapos yung verse. Ang nakalagay sa verse, to cleanse us. and to cleanse us from all unrighteousness. So, ang ginagawa ni Jesus sa atin, hindi lang natatapos sa forgiveness. Pagkatapos ng forgiveness, lilinisin tayo sa ating mga kalikuan. So, hindi tayo pababayaan ni Jesus na, okay, nagkasala ka, humingi ka ng tawad, pinatawad kita, tapos iiwanan ka na lang na gano'n. Hindi. Sabi sa'yo ni Jesus, okay, pinapatawad kita, pero lilinisin ka rin sa kalikuan mo. Ibig sabihin, itutuwid ka niya sa kalikuan mo. Eh kung halimbawa, yung humingi ng tawad, di ba? Pinatawad siya. Ngayon, gusto siyang linisin ni Jesus. Ibig sabihin, gustong ituwid yung kanyang kalikuan. Eh kung ayaw ng tao. Sabi ng tao, Jesus, okay na yung forgiveness. Di ba? Okay na yung forgiveness. Huwag na yung cleansing. Di ba? So, ano mangyayari doon? Hindi siya tatanggapin.
So, hindi kompleto. Kasi, kung hindi niya hahayaan si Jesus na siya ay linisin, ibig sabihin, nandun pa rin siya sa kasalanan. Halimbawa, si Mary Magdalene, yung babae na na-set up, di ba? Ang tawag ko doon na-set up. Kasi ginamit siya ng mga Pharisees para may kaso silang dalhin kay Jesus. So, nahuli nila si Mary Magdalene sa akto, no? Na merong kalaguyo, merong sexual immorality. Dinala nila kay Jesus para siya ay i-judge ni Jesus. Kasi dati, in-expect nila, sasabihin ni Jesus, okay, batuhin niyo yan hanggang mamatay. At hinihintay nilang gawin ni Jesus yun para pag ginawa ni Jesus yun, isusumbong nila sa mga Romans si Jesus, sasabihin, eto si Jesus, sinabi patayin yung babae. So, ganun yung plano nila. Pero, alam ni Jesus yung plano nila. So, at the end, ang sabi niya kay Mary Magdalene, walang humahatol sa'yo. Diba? Nag-alisa na yung mga humahatol sa'yo. So, humayo ka na at huwag ka nang magkasala muli. So, pinatawad siya ni Jesus at sinabi, huwag ka nang magkasalaan. So, nandun yung forgiveness, saka nandun din yung cleansing. Yun po ba yung ano, yung kung kung sino ang walang kasalanan sa pagkakaalam niyo sa sarili niyo bumato, yun po ba yun? So, yun yung pangyayari na. Okay. So, nung pinatawad ni Jesus si Mary Magdalene, sabi niya, hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na at huwag ka nang magkasala. So, makikita natin, masyadong mahal ni Jesus ang tao para hayaan niya doon sa sitwasyon. No? So, bukod doon sa mga tagasunod ni Jesus, pag binasa natin itong 1 Corinthians chapter 1 verse 18, makikita rin natin dito na yung disappointment, yung hindi nila hindi nangyari yung inaasahan nila. Nangyari din sa mga iba pang parte, di ba? Sa Biblia. Halimbawa, basahin natin itong 1 Corinthians chapter 1, verse 18, tapos 23-24. Sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. So, isa itong dahilan kung bakit minsan nami-misunderstood ang salita ng Diyos. Kasi para doon sa mga tao na hindi spiritual, kahangalan. Di ba? Kahangalan yung salita ng Diyos. Para sa kanila is, paano nangyari yan? Paano mo ibigin ang iyong kaaway? For example, paano mo susundin ng Diyos, di ba? So, para doon sa mga napapahamak, ibig sabihin, yung mga hindi maliligtas, kahangalan ng salita ng Diyos. Ngunit sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Subalit ipinangangaral namin ang Kristo na ipinako sa krus na isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hintil. Sino nga ba naman yung maniniwala sa isang tagapagligtas na nakapako sa krus? Lalo na nung panahon nila, di ba? Nung panahon na ni Jesus, pag ang isang tao ipinako sa krus, ibig sabihin, mabigat yung kasalanan, isang kriminal. So, yun ang ibig sabihin pag ikaw ay ipinako sa krus. So, paano mo ipapangaral na si Kristo ay anak ng Diyos na tagapagligtas? So, yun yung ibig sabihin nitong verse na to. Ha? So, doon sa mga yung mga napapahamak, hindi maliligtas kasi hindi nila tinatanggap yung salita ng Diyos para sa kanila is kahangalan niya, di ba? Foolishness. At minsan nakakalungkot, di ba? Yung mga hindi kilala ang Panginoon. Lalong-lalo na dito sa Japan, nagtataka sila kung paano ang isang Kristiyano, paano tayo naniniwala sa isang tao na nabuhay 2,000 years ago? Paano tayo naniniwala sa isang aklat na isinulat, di ba? Isinulat siya ng more than 3,000, 4,000 years ago. So para sa kanila, it's foolishness yan.
Mm. Tuloy natin, ito nakasulat sa verse 8, sa chapter 1, verse 23 to 24. Ngunit sa kanila ng mga tinawag, maging mga Hudyo o mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. So, dito, makikita natin ang pananaw ng isang Kristiyano. Minsan, baliktad sa pananaw ng mga hindi naniniwala sa Diyos. Di ba? Halimbawa, yung pagpapatawad, di ba? Ang sabi ni Jesus is, mahalin mo ang iyong kaaway. So, sasabihin sa yung mga hindi naniniwala sa Biblia, kahangalan yan eh. Paano mo mamahalin ang iyong kaaway? Kaaway mo nga. Mm. Ngayon, itong tinignan nating prophecy sa Revelation 10, meron siyang kaakibat na mga pangyayari pa na ibinigay na sign din ni Jesus na nangyari within the same time period. So, Jesus promised to give certain signs that would immediately follow the tribulation period. What were they? So, pag sinabi natin tribulation period, napag-aralan din natin sa prophecy dati, yung 1,260 days, di ba? Yung little horn sa Daniel chapter 7. Na yung little horn na yun, yung munting sungay, na siyang Mm. magpa-persecute sa tao ng Diyos at siya ay bibigyan ng 1,260 days o kaya 1,260 years, 42 months. Yun yung tribulation na pinag-uusapan dito. So, ang sabi sa Matthew 24 verse 29 to 30, at pagkatapos ng paghihirap sa mga panahong iyon, so yung tribulation, yung paghihirap ng panahon na yon, ay ito yung mga signs na sinabi ni Jesus. Magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. At mahuhulog ang mga bituin mula sa langit at yayanigin ang mga kapangyarihan sa langit. So, medyo mabigat to. Di ba? Magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. Mahuhulog ang mga bituin. Paano mahuhulog yung mga bituin? Di ba? At yayanigin ang mga kapangyarihan sa langit. Ngayon, ito is mga signs galing sa natural world. Ibig sabihin sa kalikasan. Nung malapit nang matapos yung 1798, at pagkatapos ng 1798, so around that year, that decade, di ba? Nangyari itong mga sinabi ni Jesus. Ngayon, meron naman tayong mga internet, meron tayong mga gadget. Ibibigay ko lang sa inyo yung mga date, yung mga title ng event na yun. Pwede nyo siyang i-search sa internet. Ang sinabi lang ni Jesus dito, so pagkatapos ng paghihirap, nung panahon na yon, ibig sabihin ng tribulation, lalabas yung mga signs na yon galing sa natural world. Pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao. Yung anak ng tao is Son of Man. Pangalan Si niya, di ba? Jesus. Oo. Anak ng tao sa langit at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa at makikita nilang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at takilang kaluwalhatian. So, ibig sabihin, mangyayari muna yung mga signs na yan sa natural world para sabihin sa atin nasa huling panahon na tayo. Mangyayari yan bago dumating ang anak ng Diyos. So, pag binasa natin yung Matthew 24, ang sinabi is, mangyayari yung mga signs na yan. Merong signs sa natural world, merong signs sa society natin, di ba? Pero ang sabi ni Jesus, pero hindi pa yun yung wakas. Tapos sinabi niya nga dun sa verse 14, na pag yung gospel na i-preach na sa buong mundo, doon na darating ang wakas. So ano yung nangyari nung mga around 1798? Unang-una, nung May 19, 1780, merong event na tinawag nila na Dark Day. Kasi ang nangyari nun, hindi lang siya basta solar eclipse. Kasi ang solar eclipse, kahit mag-solar eclipse, didilim man, pero hindi siya ganun kadilim. Di ba?
Pero nung May 19, 1780, itong dark day na to, grabe talaga yung pagdilim na nangyari. Na kahit yung mga manok, di ba? Nagtilaukan na tapos nag-ano na sila, naglimlim, di ba? Kami dati nag-alaga kami ng mga manok natin. So alam ng manok kung kailan sila pupunta na sa kanilang mga kulungan. Tatawagin yung mga anak nila at sila ay uupo, lilimliman yung kanilang mga anak. So yung tinatawag namin limlim, di ba? So pag dumilim, akalain nila gabi na. Ganun yung ginagawa ng mga manok. So, noong 1719, 1780, yung araw hindi nagbigay ng kanyang liwanag. Wala din yung buwan. Ibig sabihin, nangyari yung tanghaling tapat kasi walang buwan. So, isang sign na yon. Bandang 1833, November 13, nagkaroon ng meteorite shower. So, na pag tumingin ka sa langit, akala mo umuulan ng bituin. Nakakita na ba kayo ng yung bulalakaw na gumuhit sa langit, yung isang bulalakaw? Sabi nila, ano ba yan? Nakakita na po ako. Totoo ba yung wishing star? Ano yan? So, para sa Totoo ba yun? Kasama ko mga anak ko naman. nun eh. Nakita namin. So, kahit nga isa, di ba, bihira kang makakita. Ano na lang, yung tsambahan. Pero yung nangyari noong 1833, ilang libong meteorite yung nagbagsakan na pag tumingin ka sa langit, parang merong fireworks. Tumagal siya ng ilang minuto. Di ba? So, nakita natin, magkakalapit ito, no? 1780, 1833, at tapos, hanapin nyo rin yung tinatawag nating Lisbon earthquake. So, yung Lisbon earthquake, isa siya sa mga pinakamalalakas na earthquake na na-record sa mundo. Ano po? Lisbon? Lisbon, yung capital ng Portugal. So, sa Europe, Lisbon. So, nangyari yung malakas na earthquake na yun sa Europa. Yung epicenter niya is sa Portugal, sa Lisbon. No? So, natupad yung sinabing signs ni Jesus na yung araw hindi magbibigay ng liwanag, yung bituin malalaglag, di ba? At ang langit ay mayayanig. Di ba? So, kung titignan nyo yung timing, kung kailan siya nangyari, around dun sa period na natapos yung 1,260 days, alam natin natapos ng 1798, di ba? Nung pinahuli ni Napoleon sa kanyang general yung Pope at ikinulong nila at namatay sa kulungan. At ito rin yung panahon na ibinigay kay William Miller yung karunungan tungkol sa interpretasyon na nakasulat sa prophecy ni Daniel. Yung tungkol sa 2,300 days and the sanctuary shall be cleansed. Tapos yung mga tao, hinintay nila yung pagdating ni Jesus kasi base doon sa pag-aaral na darating si Jesus ng 1844. Makita natin, nagkukumpulan sila doon sa mga panahon na yun. Nangyari yung signs, nangyari yung sinabi, yung aklat, mabubuksan, yung kaalaman, lalago, di ba? Nagkaroon ng Great Awakening. So makita natin yung kung paano natupad yung prophecy. So yung question na, how long would this generation that God began at the time of these heavenly signs last? So gaano kahabang panahon itong movement na to is mangyayari? So sabi sa Matthew 24, verse 32 to 34, kaya pag-aralan nyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinghaga. Kapag malambot na ang sanga nito at umuusbong na ang mga dahon, di ba? Itong puno ng igos, ano to? Fig tree? Ang sabi pag yung fig tree, nakita nyo, yung branch niya, tender na ibig sabihin, lalabas na yung dahon. Ano yung sign nun? Alam nyo, malapit na ang tag-araw. Which is very simple, di ba?
Pag nakita mo na tinignan mo yung puno, yung mga sanga, meron ng mga lumalabas na mga maliliit, di ba? Na mga green. Ibig sabihin, malapit na yung summer. Di ba? Mag-i-spring na, ang susunod sa spring, summer. Ngayon, yung word na generation, usually, ang pagkakaintindi natin sa word na generation is panahon ng isang tao, di ba? So, isang generation. Pero yung generation din can also mean the lifetime of a movement or a mission. So, itong generation, itong movement na tinawag ng Diyos, ibig sabihin, yung Advent movement na sinimula ni William Miller, hanggang kailan ito magtatagal? So, binasa natin sa Matthew 24, makikita niyo yung sign na pag malapit nang magtag-araw, makikita niyo lalabas yung dahon sa sanga. Pag tinuloy pa natin, ito yung sinabi ni Jesus, gayon din naman kayo kapag nakita niyo ang lahat ng mga bagay na ito, ibig sabihin lahat ng sinabi niya doon sa Matthew 24, alam niyong siya ay malapit na, nasa mga pintuan na. So, ganun kalapit. Kakatok na lang sa pinto. Di ba? So, ano gagawin niyo kung halimbawa ay naakala niyo yung isang tao na malayo pa, di ba? Halimbawa, yung mga asawa niyo, di ba? Pumasok sa trabaho. So, iniisip mo, magluluto ako pag malapit na siya dumating para mainit, di ba? Akala mo isang oras pa bago siya dumating, pero yun pala, nandun na sa pinto. Di ba? Anong gagawin mo, di ba? So, ito yung sinasabi ni Jesus. Pag nakita niyo yung sign nangyayari, ibig sabihin, malapit na, nasa pinto na. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. So dito, marami nagtatanong dito sa huling bahagi nitong verse 34. Nung sinabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ano ibig sabihin ni Jesus doon? Di ba? Ibig sabihin yung kausap niya mga tao dati, bago sila mamatay, mangyayari yung mga sinasabi ni Jesus. At yung mga critics ng Bible, yun yung sinasabi nila. Merong mali yung Bible. Si Jesus nga, nag-prophecy na hindi natupad eh. Pag tinanong sa nila, anong prophecy? Ito, sa Matthew 24, verse 34. Anong masasabi niyo? Siguro parang hindi mangyayari ang binibigyan pa tayo ng panahon para saliksikin ang salita ng Diyos. Parang binibigyan pa ng chance ang tao bago siya dumating para maghatod. Kaya hindi pa basta nangyayari kasi meron pang natitirang hindi natututo sa salita niya, parang gano'n. Kaya parang hindi na lang tinupad ni Jesus yung sinabi niya dito para bigyan ng pagkakataon yung ibang tao. Ano po ulit yan? Hindi, I mean yung sabi na hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Yung parang hindi pa mangyayari yung pagdating niya hangga't hindi pa tayo parang binibigyan niya pa tayo ng chance na magbalik loob sa kanya. Parang ganun ba yun? Yung lahi po ata yung lahi ng tao. Ganun po ba yan? So, habang may buhay na tao, yun yung ibig niya sabihin? Teka muna, ano ba yung nakalagay sa taas? Pag binasa kasi natin yung Matthew 24, began at sa the ngayon time kasi, of the heavenly signs last. hindi teka. natin binasa lahat yung chapter 24, di ba? Ganyan din. Pero pag tinignan natin, yung simula ng Matthew 24 is ibinibida ng mga apostles ni Jesus yung temple. Di ba? Sabi nila, Jesus, tignan mo itong temple na to, napakaganda, di ba? Tapos sabi ni Jesus is, darating yung araw na dyan sa temple na yan,
walang dalawang bato na matitirang nakapayo. So sinasabi niya, madi-destroy yung temple. Mm. Actually, hindi lang yung temple, pati yung Jerusalem. So doon nagsimula yung usapan nila. Ngayon, ang pagkakaintindi ng mga apostles, ang sinasabi ni Jesus is, magugunaw na yung mundo. Para sa kanila, ganun ka-importante yung temple. Kasi temple ng Diyos yan, bahay ng Diyos yan. Hindi magugunaw yan. Magugunaw, masisira lang yan pag magugunaw na ang mundo. Kaya tinanong nila si Jesus, Jesus, ano ba yung signs ng na mangyayari ito, di ba? At nakatapusan ng mundo. So, yun yung yun yung naging tanong ng mga apostles, di ba? So, yun yung primary question nila. Pag tinignan natin sa Matthew 24. Ayan. Lumabas si Jesus sa templo at paalis na nang lumapit sa kanyang mga alagad niya upang ipakita sa kanyang mga gusali ng templo. Ngunit siya ay sumagot sa kanila, hindi ba niyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan sinasabi ko, walang matitiraan ni isang bato rito na nasa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. So, pagkasabi ni Jesus yun, medyo nag-alala yung mga apostles. Samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarili ng mga alagad. Kasi, kinabahan sila doon sa sinabi ni Jesus, gusto nilang linawin. Na nagsasabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang mga tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon. So nakita niyo kung paano ang sinasabi ni Jesus, yung templo na yan, masisira. Ang pagkakaintindi ng mga apostles, katapusan na ng panahon. So, nung sumagot si Jesus, pinaghalo niya yung sagot niya. Ano yung signs na masisira yung temple at ano yung signs na katapusan na ng panahon. So, magkaibang event. Pero dahil dun sa mga apostles, ang pagkakaintindi nila, iisang event yun. Di ba? So, iniisip siguro ni Jesus, paano ko papaliwanag sa mga ito, di ba? So, ito yung isang example na may mga bagay na hindi pa handa ang tao na tanggapin. Di ba? Mm. So, si Jesus, inisip niya, okay, ganito yung gagawin niya. Nagbigay siya ng mga signs na kung kailan malapit ng masira yung Jerusalem. Sinabi niya, pag nakita niyo na yung mga abomination of desolation, di ba? Ibig sabihin yung mga sundalo ng mga Romano nakapaligid nandiyan sa sa walls ng Jerusalem. Malapit ng masira. Kaya pag nakita niyo yun, mag-alisan na kayo sa Jerusalem. So, yun yung ibinigay na symbol, specific dun sa pagkasira ng Jerusalem. So, nung sinasabi ni Jesus ito, may idea kayo kung anong year na sinasabi ito? Nung kausap niyo yung mga apostles niyo. Kung anong year po? Anong year? Kasi ngayon, Yun yung 2021, di ba? So, year sinasabi ni Jesus ito sa mga apostles niya. 1798? Yes, Jesus yung nagsasalita eh. 1719? Okay. Nahula na. Hindi, kasi anong year ba na napako si Jesus sa cross? Ay, naku, hindi ko 31 alam AD. yan. 31 AD? Di ba? Hmm. So, 31 AD. 31 AD. So, Ay, di, 31 AD yun. Before siya mapako. Oo. so sinasabi ito ni Before siya Jesus sa mapako. mga apostles niya, 31 AD. Yan. So, anong year sinira ng mga Romans yung Jerusalem? So, sa world history, makikita natin 70 AD. 70, 80. 70. So, nakita nyo kung ilang taon yung pagitan nung 31 hanggang 70 AD? 39 years, di ba? So, sa Biblia, ang isang generation is 40 years.
Mm. So, dito, maintindihan natin yung sinabi ni Jesus kanina. Ang sinabi niya, hindi matatapos itong lahi na to. Ibig sabihin, itong generation na to hindi matatapos. Mangyayari ang lahat ng sinabi ko sa inyo. So, naka-specify yun tungkol sa pagkasira ng templo ng Jerusalem. Kasi doon naman nagsimula yung usapan talaga nila. Diba? So, kung titignan mong yun, tama yung sinabi ni Jesus. Hindi matatapos yung generation na yun. Sa Tagalog, yung translation lahi. Sa English kaya, anong translation nila dito? Malamang generation yung ginamit. Matthew 24. Anong version tinitingnan natin? 34. Ayan, sa English, tignan niyo yung translation sa English. Assuredly, I say to you, Sure. this Eh, generation will by no means. generation. So, generation yung ginamit na word, di ba? Sa Mm. Tagalog, hindi ko alam bakit ang translation nila is lahi. No? Kaya, minsan, dapat talaga gagamit ka ng iba-ibang translation ng Bible para makita mo. Lahi. Di ba? Maraming meaning kasi ang lahi, ano. Ililipas ang lahing ito. So, ang translation natin ng lahi sa English is race. Di ba? So, medyo may pagkakaiba. Sa English, generation. So, makikita natin, di ba? Ang one generation sa Bible is 40 years. So, sinasabi ni Jesus ito, 31 AD, natupad, yung nangyari sa Jerusalem, 70 AD, so 39 years. So, makita nyo, tama yung sinabi ni Jesus. Hindi matatapos itong generation na ito. At mangyayari yung kanyang sinabi. Ngayon, since ang pinag-uusapan natin dito is prophecy, merong dalawang klase ng prophecy. Meron tayong tinatawag na conditional prophecy at meron tayong tinatawag na unconditional prophecy. So, yung isa may condition, pag nagkatotoo yung condition, magkakatotoo din yung prophecy. Yung isang klase ng prophecy, walang condition. Ibig sabihin, kahit anong mangyayari siya. Yun. So, itong prophecy na sinabi ng angel sa Revelations 10, ano siya? Conditional o unconditional? Nung sinabi ng angel na time no more, di ba? At sinabi niya na mag-prophesy kayo sa lahat ng tao, ng bansa. Ano siya? Conditional o walang condition? Wala siyang condition, di ba? Walang sinabi na kung kayo ay magiging masunurin, ipipreach niyo, di ba? Walang ganon. Ang sinabi lang is, magpo-prophesy kayo sa buong mundo. Ang sinabi, wala nang panahon. No time, no more. So, walang sinabing condition. So, magbibigay ako sa inyo ng example ng conditional prophecy. Diba? Para, pag binabasa natin sa Bible, madali nating makikita. Ito ba conditional o ito is non-conditional? Isang example ng conditional, yung Jeremiah 18, verse 7 to 10, ipiniliwanag dito ng Panginoon. Ito yung nakasulat. The instant I speak concerning a nation and concerning a kingdom, to pluck up, to pull down, and to destroy it, if that nation against whom I have spoken turns from its evil, I will relent of the disaster that I thought to bring upon it. So, ang sinasabi lang dito ni Jeremiah, pag daw nagsalita ang Panginoon tungkol sa kanya itong huhugutin, di ba? Kanya itong sisirain. Pero pag yung nation na yon ay nagsisi, di ba? At sila ay tumalikod sa kasamaang ginagawa nila.
ang sabi ng Diyos, hindi niya itutuloy yung disaster na iniisip niya. Conditional, di ba? And the instant I speak concerning a nation and concerning a kingdom to build and to plant it, if it does evil in my sight, so that it does not obey my voice, then I will relent concerning the good with which I said I would benefit it. So yung baliktad, tama din. Pag sinabi ng Diyos na i-bless ko itong bansa na to, di ba? Gagawin ko, di ba? Tatanim ko, ibig sabihin patutubuin niya. Pero pag yung nation na yun, gumawa ng masama, ang sabi niya, hindi niya rin itutuloy yung pinangako niya gagawin. Conditional siya. So, ano yung specific example nito? Kilala niyo si Jonah. Anong masasabi niyo tungkol kay Jonah? Si Jonah yung propesya. Oh, may binigay sa kanyang trabaho ang Diyos, di ba? Ang sabi ng Diyos sa kanya, Jonah, pumunta ka ng Nineveh. Sabihin mo sa taon doon, masyado na kayo masama. In 40 days, sisirain ng Diyos ang inyong syudad. Pag binasa natin yung Jonah chapter 3 verse 10, then God saw their works, that they turned from their evil ways. Ibig sabihin, tumalikod sila sa mga masasama nilang gawain, and God relented from the disaster that He had said He would bring upon them, and He did not do it. So example yan ng conditional prophecy, di ba? Nasisirain niya yung lungsod dahil sa kasamaan na ginagawa nila. Kaya nga pinadala niya si Jonah para bigyan sila ng chance magsisi. Nagsisi. So anong ginawa ng Diyos? O sige, hindi ko na itutuloy kasi nagsisi kayo. Isa pang example. Yung namang unconditional. Genesis 41 verse 32. Naalala nyo nung si Joseph, di ba? Nung siya ay nagpapaliwanag ng pangarap, ng mga dreams. And the dream was repeated to Pharaoh twice, sabi ni Joseph. 2 beses inulit sa iyo yung panaginip mo. Alam niyo yung panaginip na magkakaroon ng 7 years Famine. ng plenty, masagana, 7 years. Tapos after ng 7 years na masagana, 7 years ng tagutom, tagtuyot. Dalawang pangarap yung panaginip yung pinadala ng Panginoon kay Pharaoh. Ang sabi ni Joseph, and the dream was repeated to Pharaoh twice because the thing is established by God and God will shortly bring it to pass. So ito, walang kondisyon ito. Ang sabi ni Joseph, 2 beses ibinigay sa iyo yung panaginip na yan. Kasi ipinagtibay ng Panginoon yan at kanyang gagawin yan. So walang kondisyon. Ito yung tinatawag nating unconditional prophecy. Isa pang halimbawa, yung Daniel chapter 2 verse 45. Isa na naman panaginip ito, di ba? Binigyan ng panaginip si King Nebuchadnezzar nung pinapaliwanag ni Daniel, ito yung sinabi ni Daniel. Inasmuch as he saw that the stone was cut out of the mountain without hands, and that it broke in pieces the iron, the bronze, the clay, the silver, and the gold, and the great God has made known to the king what will come to pass after this. Tignan niyo itong huling salita ni Daniel. The dream is certain and its interpretation is sure. Walang kondisyon. So sinabi lang ni Daniel, malinaw itong panaginip na to. King, ito ay mangyayari. Ito ay sigurado at yung paliwanag ay totoo. So kahit ano pang gawin ni King Nebuchadnezzar, wala siyang magagawa. Mangyayari yung ibinigay sa kanya. Conditional prophecy. Okay? So yung binasa natin sa Revelations 10 kanina, wala siyang condition. Kahit anong gawin natin, ang salita ng Diyos
ay ipapangaral sa buong mundo at ang katapusan ay magaganap. So, nasa sa atin yan. Gusto ba nating maging handa, maging kasama doon sa mag-preach, magpapahayag ng salita ng Diyos sa buong mundo? O sasabihin natin, hindi mangyayari. Di ba? So, itong prophecy na ito na pinag-aaralan natin, ito yung last, final movement ng Panginoon. Nagbigay siya ng warning sa tao bago siya dumating. Which is fair lang, di ba? Malaking event yung mangyayari pag dumating ang Panginoon. Kaya ang gusto ng Panginoon, mabigyan ang lahat ng sapat na paalala, na warning, ng kanyang paghukom ay nagsisimula na at darating na siya. So, balik na naman tayo doon sa angel's message, doon sa three angels message. Ang sabi, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come. Okay? So, napapansin nyo, minsan pinagdudugtong-dugtong ko yung mga napag-aralan natin kasi ang lahat na nakasulat sa Biblia, magkakarugtong sila. So, wala dyan na bigla na lang lilitaw o out of nowhere tapos hindi siya consistent sa ibang turo ng Biblia. So, meron tayong tanong dito sa pinag-aralan natin bago tayo mag-quiz. O excited na kayo mag-test? Yun po huli niyo sinabi, nag-CR kasi ako eh. Ano yung sabi niyo kanina? Unconditional ba yun? Yung sa Revelation ba yun? Yung sa Hindi ko Revelation, masyado narinig. yung sa Revelation 10, na sinabi ng angel na there will be time no more. Mm. Sinabihan niya si John na mag-prophesy to all nations. Walang condition yan. So, ibig sabihin, unconditional siya. So, kahit may mga tao na hindi mag-preach, kahit lahat ng tao hindi mag-preach, mangyayari siya. Sabi nga ni Jesus nung pumasok ka sa Jerusalem. Kahit yung mga tao hindi sila magsalita, sabihin na siya yung Son of David. Yung mga bato, diba? Magsasalita. So, walang imposible sa Panginoon. So, binibigyan lang tayo ng opportunity ng Panginoon na maging kapatid sa trabaho dito sa mundo. Malaking privilege yan. So, gusto ba natin maging parte tayo ng prophecy? Diba? Makikita natin, nasa prophecy, na ang sabi ng anghel, i-prophesy mo sa maraming bansa, maraming tao. So, kung ginagawa natin ngayon yan, nakikita natin sarili pag tayo ng prophecy. Okay, so ready na kayo sa ating munting pagsusulit? Okay. Ibibigay ko sa chat. Yan, nakuha niyo siya. I-stop ko lang yung recording natin.